Ito ang minamahal kong anak. Magandang araw ng linggo, kapanalig. Dakilang kapistahan ngayon ng pagbibinyag sa Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Dumating si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan para magpabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi, Ako ang dapat magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin? Ngunit sumagot sa kanya si Jesus. Hayaan mo. Ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos. Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi, Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang aking hinirang. Ngayon ang huling araw ng Kapaskuhan. Bukas, magsisimula ang ordinaryong panahon sa ating liturhiya at sa kapistahang ito magsisimula ang public ministry ni Jesus mula sa kanyang pribadong buhay. Sa ating Ebanghelyo nakita natin ang isang Jesus na lumaki na at handa na para sa misyong ibinigay sa kanya ng Ama. At inumpisan ito ni Jesus sa pagpapabinyag kay Juan Bautista, baptism. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay paglublob, paghuhugas, to immerse. At ang tubig para sa mga Hudyo ay sumisimbolo sa kamatayan. Kaya ang pagbibinyag ay simbolo ng pagkamatay sa sarili sa pagkamakasalanan upang maisilang muli bilang bagong nilalang sa bagong buhay. Subalit, bakit nga ba nagpabinyag si Jesus gayong wala siyang kasalanan? Sinasabi pa ni Juan na mas dakila pa ang siyang darating kaysa sa kanya. Dahil ipinapakita ni Jesus na siya'y tunay na Emmanuel. Kasama natin siya hindi lang sa kasiyahan at kaganapan ng buhay, subalit ganun din sa pagkamatay. Sinasamahan tayo ni Jesus sa madidilim at mahihirap na tagpo ng ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan. Inilublob, inimerse ni Jesus ang kanyang sarili sa ating kalagayan. Ganun din, minaloob ni Jesus na makasama ang mga makasalanan sa ilalim ng tubig ng binyag upang makasama tayo sa muling pagkabuhay. Mga kapanalig, nung tayo binyagan, nakisa tayo ni Jesus sa kamatayan at siyang pinapangako at naisin niya na makasama tayo muli sa kanyang pagkabuhay. Binigyan tayo ng bagong pagkatao at bagong buhay mula sa pagiging makasalanan at malayo sa Diyos. Tulad ni Jesus, tayo ay tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak, children of God. Ito ang ating bagong pagkatao, nawa ay mamuhay tayo ayon sa pagkakakilanlan sa atin bilang tunay na anak ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Banal na sanggol, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang makapamuhay kami bilang mga kapatid mo, ngayon at kailanman. Amen. We
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.